kami po ay kumpleto sa araw na ito with all the co-hosts of Cyber Chat. Eto po sila. Hello! Hey, Chatters! Hello, mapagmahal na bati Cyber Chatters! Ako po si David, isang Cyber Youth Champion na excited na kasama kayo ulit dito sa studio. And welcome back mga ka-chatters! My name is Miel Jansen Amion, your Cyber Youth Champion from Cyber Guardians. Ako naman po si Brother Gael na nakaantabay. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At ako naman, si Kuya Brian, ang inyong kaklik na lagi nagsasabi na always think before you click. Magandang araw mga ka-chatters at ito ang inyong community counselor, aspiring community counselor pala, Kuya Pao. Grabe, nakakatawa. Ngayon lang ito nangyari na kumpleto tayo talaga. Kamusta kayo? Excited. Yes, Archie! Nung episode 1 ay absent si Miel at si Kuya Pao. Pero ngayon, tayong lahat ay nandito dahil pansamantalang magpapaalam muna tayo sa pagtatapos ng Season 3 ng Cyber Chat. Alam mo, ay wala pala akong relo. Parang kailan lang nagsimula tayo ngayon. Pala-goodbye na. Pero bago tayo magpaalam, baka pwede namang briefly mag-share ng ating mga takeaways from our hosting experience. And if you want learnings na din from the episode you hosted. Pero, teka lang, a reminder very brief and short lang. Ayun pala eh. Simulan mo na kaya, Brian? Ayan mga ka-chatters, ako basically, napakadami ng magagandang experience talaga na naranasan ko dito during our hosting sa mga nakaraang episode. Talagang nag-enjoy din ako, lalong-lalo na sa mga time na napapakinggan mo yung mga iba't ibang insight ng ating mga guests. At syempre ako bilang isang professional in the field of the cybersecurity din, talagang mas marami pa ako natutunan dun sa ating mga nakasama nga professional na mga nakaraang guests natin sa mga nakaraang episode. Kaya sobrang thankful ako sa ating mga ka-chatters na patuloy na nanonood at nakikinig sa ating mga episode. Ikaw naman, Kuya Gael. Ako naman maraming salamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Diyos na higit sa dami na natutunan natin dito habang nagpatuloy tayong kasama sa daloy ng usapan at saka sa pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa kaganapan sa ating pamahalaan at ng sambayanan o maging sa simbahan. Natutuwa ako higit sa lahat sa pakiramdam na maging kabahagi ng ganitong kapaki-pakinabang na bagay. David. Alam mo, Fry, may isa na lang nakalimutan dito sa ugnayan ng bayan at simbahan natin. Yes. Siguro yung takeaway ko from the entire season, napakasaya makipag-dialogue with the parents, lalo na nakasama natin nun. Kasi nagbuksan yung mata natin sa mga totoong issue at totoong kwento sa likod ng mga taong pinamumuluan yung movements na to. And na-recognize natin yung napakalaking role, ng family laban sa mga cyber threat at sa pag-uplift ng mga kabataan ngayon. For me naman po, I just love the sheer ability of this show na to be able na makapagbigay ng boses sa ating mga concerned citizens and especially sa ating mga kabataan, David. I still remember the first time that we've appeared as guests and that was after the Pagsibol Summit kung saan tayo ay nabigyan ng platform to empower our youth. Not just the youth, pero the rest of the people in our community. So, I'm glad na nakikita ko na yung binhi that we've planted ay nagsibol na at patuloy na yumayabong. Yan, that's right, Miel. Ako naman, personally, natutuwa ako na nakapag-impart ako sa ganitong klase ng cause. Maganda yung mga episodes na nagdaan, nakakatawa na nakakapulot din ako personally ng mga kwento, mga aral na possible magamit siya sa akin bilang Sangguniang Kabataan member. Marami tayong naiisip na pwede pang gawin para mag-empower tayo ng youth. At syempre sa pagbaba natin sa mga bara-barangay, alam natin kung paano natin ikakaskade, paano tayo lalaban dito sa kampanya natin sa OSAIC at sa safer cyberspace. I agree and na-emphasize natin madalas throughout the season kung gaano kalaki ang role ng parents, ang role ng school, ang role ng mga bata mismo, in being able to protect themselves. Pero ang na-realize ko lang din na throughout the season, it starts small. So it might be a big role. We're talking of big roles, but we start small. And ang nakakatuwa din is we were able to explore
kung ano yung mga starting small, yung mga small steps nung each stakeholder sa pag-address ng online sexual abuse and exploitation of children. No? And I think that's very good, no? Tama po ba? Oo, tama Kuya Pao. Ang ganda naman ng mga insights ninyo. Alam nyo yung previous seasons 1 and 2, pinag-usapan natin yung problema. Yung cyber threats, yung saik, cyberbullying. Pero dito sa season 3, we really focus more on the response. How is our government, how is our community responding to the problem? At nakikita ko talaga na naging way o paraan para maipakita natin na yung solusyon o yung pag-address sa cyber threats, sa OSAIC, ay hindi kailangan manggaling lang sa gobyerno. Kundi may mga iba-ibang sektor, mga kabataan, NGO, syempre ang simbahan, ng Muslim communities, lahat tayo ay may ginagawa at may pwede pang gawin para masugpo ang mga problema natin sa cyberspace. And that's really what makes this show a very important endeavor kasi ito yung nagbibigay ng plataforma para itong mga iba-ibang boses, mga iba-ibang solusyon, best practices, pati mga challenges from different sectors ay mapag-usapan at mabigyan natin ng solusyon kung merong problema, magtutulungan tayo. Kaya iniisip ko nga siguro if merong isang word na madedescribe ang season 3, it's hope, di ba? It's hope. Pag-asa coming from us, from our communities, from our different sectors, from our voices. So ayun, at syempre, hindi ko naman syempre makakalimutan kayo, ang aking mga co-host. Another very important part ng aking experience dito sa season 3 ng Cyber Chat. So, hintayin niyo po ang aming pagbabalik sa Cyber Chat Season 4!